Hello guys, kamusta na po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kalamansi Trivia po muna po tayo. Ngayon po ay share ko lang po sa inyo itong aking bagong naarkilang lupa. Alam niyo po ba, dito sa aming kasing barangay, sa bayan po ng Cabuyao, uso po ang inaarkilaan lupa. Kumbaga, tawag po na iba ito yung sanla. Sa amin kasi, uso rito po ay tinatawag po na sanlampatay. Ano ba ibig sabihin po ng sanlampatay? Halimbawa, yung lupa niya ay meron kayong kontrata na 10 taon sa halagang 150,000 na arkilahin mo o isasanla niya ang kanyang lupa na kalahating ektarya. Kaya pagkalipas po ng 10 taon na nagamit mo yung lupa, kahit anong klaseng itanim mo doon, yung pong 150,000 ay hindi na po niya makukuha. Yun po ang tinatawag sa amin po na sanlampatay. Ngayon, doon sa iba, yung sanla, pagkalipas po ng 10 taon, ibabalik po noong pinagsanlaan na lupa yung kanilang pera na 150. At hanggat hindi niya na ibabalik yung 150 doon sa pinagsanlaan, hindi nila makukuha yung lupa. Dito po sa amin hindi ganoon. Tawag rito sa amin ay tawag diyan ay arkila. Kaya nakakuha po kami ng arkilang lupa dito. Hindi naman po kalayuan doon sa aking pinagtatrabahuhan din na kalamansian. Ito po ay kalahating ektarya na kung saan ay nakuha po namin ng 150,000 sa loob po ng 14 years. Ayan, medyo mura po ano ho. Una-una kasi meron na rin po siyang kalamansi, meron pong bagong tanim na kalamansi na aki pong nakuha. Kaya inalok po sa amin, actually hindi ko naman po talaga ito kukunin Pero dahil gipit po yung may-ari, siguro kailangan po niya ng pera. Kahit paano naman ay meron po naman akong naitabi na kaunti at merong naitabi naman po yung aking tatay. Tulong-tulong po kaming magbayaw na pinagsama-sama namin yung aming pong pera. Eto't nakuha po namin itong bagong arkila namin. Kaya lang, siyempre kung po ang kalamansi ay hindi po naalagaan nung pong may-ari. Kaya naman po ang kalamansi po nito ay dilaw halos ang kanya pong mga dahon. Pakita ko po sa inyo. Yan. Yan po yung ating kalamansi. Ayon po doon sa babaeng aming naarkila rito, ang kalamansi na ito ay hindi po napapatabaan. Kaya tingnan nyo po ang dahon. Kaya kung titingnan po natin ang kalamansi ay talaga pong ito ay patay na. Pero bata pa ang kalamansi. Kaso nga lang, kung po ito ay kulang po sa pataba, kulang rin po sa dilig. At yan po ang nangyari. Pangit na po ang itsura. Meron rin po akong batang kalamansi dito na nakatanim. Kaya yun naman po ang isa sa maganda. Kaya namin po inarkila ang kalamansian. Doon po sa ating po mga ka-farmers, swerte kayo pagka merong nag-offer po ng mura na isa sinanla sa inyong lupa. Maganda po yun, huwag na po ninyong palagpasin. Lalo na kung ang hilig po natin po ay pagtatanim ng gulay, pagtatanim ng kamote, mais o ano man yan, mas the best po na maitanim po natin ang kalamansi. Kasi ang kalamansi, umaabot po yan ng 10 years, 15 years mula po ng inyong itanim. So ibig sabihin, pag kalamansi po kasi at tanim po natin, hindi ka po palit ng palit gaya ng mais, gaya ng palay, gaya ng gulay. Pag yan po ay permis na yan ay naaanihan, naalagaan, tuloy-tuloy lang po ang bunga. Yan po ang kainaman pagka halimbawa ang tanim ninyo ay kalamansi. Kaya swerte na rin po namin dahil meron po kami ngayong bagong trabaho. Although na medyo mahirap, pero kailangan para sa aming pamilya. Ang sikreto po mga ka-farmers po natin para po gumanda ang ating pong tanim na kalamansi, lalo na po kung yan ay mga batang puno, ang the best po dyan ay wag po nating hahayaan ng damo ay lumagpas pa sa kanya o parang style na gubat ang mga damo para po ito ay hindi po natin ma-sprayan. Kailangan ito po ay inaagad po natin ng spray. Bawa kung isang lugar lang naman po ang inyo pong hawak, pinaka the best po dyan ay ang
pwede po ninyong gapasin. Kung meron kayong kalabaw, meron kayong pagkain ng kalabaw, yung damo. Pero ito, ginagawa ko po dito, akin pong itong ini-spray. Kasi pagka ako po ay mag-isa lang po na gagapas po dito o magtatabas, abutin po ako ng siyam-siyam. Kaya yan po ang payo natin doon po sa mga ngalamansi o gusto pong magnegosyo ng ganito. Siyempre, kailangan po natin ng gumastos ng pambili po ng herbicide. Yan. Ito naman po yung aking mga batang kalamansi dito sa aking bagong orkila. Ito po ay bumibilang po ng 4 na buwan. Kung tutuusin, ang kalamansi na ito, dapat malaki na ito. Kaya lang, kung kasi napabayaan nung may-ari, hindi po napatabaan, hindi rin po nadiligan itong nakaraan tagaraw. Kaya pumandak ang itsura, hindi po siya lumaki na bansot. Pero babawi po ngayong tagulan nito sa aalagaan ko po sa paglalagay po ng pataba. At siyempre, pati na rin po sa pamatay damo. Ito po ang klase ng lupa ng aming kalamansi na bagong arkila. Yan. Buhangin po siya. Ito po ay mayroong konting lupa, mistisong buhangin ang tawag po sa amin. Kaya pag halimbawa, malapit po sa tabing ilog, at ganyan po ang klase po ng lupa na ating makukuha, aprobado po yan sapagkat yan ang gusto po ng kalamansi. Maganda po ang nagiging bunga ng kalamansi, malalaki pagka buhaghag ang lupa o mistisong buhangin. Kaya habang pinalalaki natin yung ating kalamansi, ito maganda naman taniman natin ng kamote o kaya ng mani. Yung bang meron siyang lamang ilalim, lamang lupa. Ito naman po yung aking pinagkukunan po ng tubig dito sa aking bagong arkila. Sa palagay niyo po ba matutuyo itong ating tubig nito? Itong tubig ilog? Ayun, hindi na po ito matutuya. Kaya napakarami po ng tubig na aking maipapatubig dito sa aking bagong arkilang kalamansi. Kaya doon po sa ating po mga kababayan, sa ating po mga farmers natin, maswerte po tayo pagka ang ating bukid o ang ating gulayan ay malapit sa gilid po ng ilog. The best tayo dahil wala kang problema sa pagkuha ng tubig. Pero pagka malayo ka naman sa ilog, laki problema sapagkat magpapabaong ka ng tubo para magkaroon ng tubig ang inyong pananim. Kaya makita ninyo, malapit lang po ito sa aking lugar po na pinagtatrabahuhan. Yun. Medyo paakyat po yung hose pagka yan po ay nilalagay namin po yung makina. Ngayon, dire-diretso na po siya. Kaya malakas po ang tubig. Kaya wala po problema pagka magpapatubig kami sa aking kalamansian na bagong arkila. Farmers, sana po meron po akong na-share po sa inyo. Bigyan ko na po kayo ng idea. Pagka po meron pong mag-aarkila sa inyo at maghahamon na paarkila ang kanyang lupa. Kung yun naman po ay mura, wag na po ninyong palagpasin sapagkat nandyan po ang swerte. Nasa lupa po ang ating swerte, tayo po mga farmers, yan po ang ating pinagkukunan ng ating kabuhayan. Basta't masipag ka lang at siyempre dapat meron ka rin kaalaman. Kasi kahit na yan po ay inarkila mo, kahit na yan po ay maganda ang lupa, kung hindi alam nating alagaan, useless lang din ang ating arkila, maaari pa kayong malugi. Pero tumutok lang po kayo dito po sa aking channel, sa aking pong maliit na magagawa na aking ma-share, meron po tayong mapupulot kahit papaano mga kasambahay. Ayan, yung pong ilog. Kaya halimbawa, ako po yung magpapatubig, may dala lang ako ng bingwit, pwede ako mamingwit. At pagka may nahuli, may ulam na kaming isda. Di ba napakaganda po? Yan ang buhay farmers po natin. Kaya sana yung aking po nga na-share, pakisubscribe po sa ating pong mga farmers, sa ating pong mga kababayan. Pag hindi pa kayo subscriber, pindutin lang po yung red button para po yung lahat po ng aking ilalabas na video ay inyo pong mapanood. At paki-like na rin po sa aking Facebook page. Marami po salamat po sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye.